Title: Love at First Sight. Author: Chi Sapphire. Genre: Romance, SPG. Paalala lang sa mababanggit sa video at kwentong ito ay isa lamang kathang-isip ng malikhaing author. Don't forget to like and follow ang aming page. Thank you. Chapter 4. Makalipas ang ilang minutong paghuhugas ay sa wakas natapos na rin. Tinulungan niya rin akong ibalik ang mga ito sa lagayan. Lalo na't hindi ko alam ito. Nilinisan ko na rin ang tiles ng lababo dahil may mga tubig na nagkalat at bula. Nilalaro ko pa ang iilang bula at hindi ko inaakalalang pati buhok ko ay may bula din. Tapos na ako, imporma ko at agad na humarap sa kanya. Presento ko pa ang nilinis kong lababo. Imbes na approved ang makuha ko sa kanya at natawa lang ito. Anong nakakatawa sa ginawa ko? Pagtataka ko, napapansin kong tumatawa na talaga siya dahil sa akin. Hindi ako nag-i-assume dahil wala akong dapat i-assume. Hinalma ko lang ang sarili ko. Imbes na magalit pa sa kanya. Tumayo ito mula sa pagkaupo at humakbang palapit sa akin nang hindi napuputol ang tingin niya sa akin. Anong ginagawa mo? Tila wala siyang narinig sa sinabi ko at nagpatuloy lang ito sa paglapit sa akin. Akmang iiwas sana ako nang matagumpay niya akong maharangan sa magkabila kong gilid. Bahagyang lumapit ang katawan at mukha sa akin. I'm not joking around. You really caught my attention, mahinahon niyang sambit na ikinalunok. Pinagsasabi mo. Agad kong napigilan ang tuluyang paglapit ng mukha niya sa mukha ko. Ako ba? Sumusobra ka na. Why? I just want to wipe the bubbles in your face and hair. Ha? Gaya ng sabi niya ay pinunasan niya nga ang mga bulang nakalat sa mukha at buhok ko. Iba pala ang dishwashing nila dito, napakabula. Makalipas ang ilang minuto ay nanatiling nakatayo parent siya sa harapan ko. Kahit ang paggalaw ay hindi ko sinusubukan. Hindi ka parent ba aalis? No. Magpapahinga na ako. Nagulat na lang ako nang inangat niya ang aking mukha at sabay na napatingin kami sa kanya-kanya naming mata. Gustong-gusto ko talaga ang mga mata niya, napaka. Nanlaki ang dalawa kong mata at mas lalong naging estatwa dahil sa bigla ang ginawa niya. Hindi ko napaghandaan ang ginawa niya at sobrang nagulat talaga ako. To the point na nasa ceiling lang ang paningin ko. Pilit ko siyang tinutulak ngunit pilit niyang sinisiksik ang kanyang sarili at mas nilalaman niya ang halik niya sa akin na ikinapikit ko ng mariin. Nakatikom lang ang bibig ko sa mga sandaling at pilit niyang binubuka ang aking bibig gamit ang paghalik niya na matagumpay niyang nagawa. Yungol ko nang idiin pa niya ang pagkahawak niya sa batok ko at diniin ang labi ko sa kanya, malalim banayad at napaka-passionate niyang humalik sa akin. Tila ba para akong isang bubbles agin na bagay na dapat ay maingat lang sa bawat kilos, ganon ang paghalik niya sa akin. Rinig ko rin ang tunog ng halikan namin. Putik, ang first kiss ko. Yungol niya rin na mas lalong nagbigay sa akin ng init na nararamdaman. Kaya kahit na unang subok ko pa lang sa ganitong bagay ay nasusundan ko naman ang bawat kilos ng halik niya sa akin. Parang nahuhumaling ako sa bawat dampi ng labi niya sa akin. Gusto kong ulit-ulitin ito. Parang gusto kong. Habol-hini nga kami ng kapwang kumalas ang mga labi namin sa isa't isa. Kapwa din kaming nagkatitigan at habol-hini nga. I'm sorry, I didn't mean to do that. I'm sorry, really sorry. Sunod-sunod niyang paumanhin at agad niya akong iniwan dito. Hindi ko mapigil ang itago ang ngiti ko kaya puno ng saya ang puso ko dahil sa nangyayari. Napahawak pa nga ako sa labi ko at inaalala ang ginawa namin. Ganun pala ang feeling ng mahalikan. Parang gusto kong maulit. Napailing na lamang ako sa naiisip ko at umalis na rin ng kusina. Sumilip rin ako para malaman kung nasa paligid parent ba siya at nang makitang hindi na ay saka pa ako naglakad. Sa kakahanap ko ng kwartong pwede kong tutulugan ay may nakabukas na kwarto na siyang kumuha ng atensyon ko. Siguro ito na yung kwartong tutulugan ko. Bahala na, dahil na rin sa pagod ay hindi ko na iniisip kung kanino ta. Ang importante ay ang makatulog ako ng maayos. Kinaumagahan, nagising na lamang akong maramdamang kung tumatama ang sinag ng araw sa direksyon ng mukha ko. Napaunat na lang ako ng katawan saka ibinuka ang aking mata. Umaga na pala, saad ko at naupo sa kama. Tsaka akala ko nasa boarding house parent ako, hindi na pala. Akmang tatayo na sana ako nang maalala ko ang nangyari kagabi at kinuha niya ang first kiss ko. Putanjay na niya. Ako pa talaga ang ninakawan niya. Maaga pa lamang ay napamura na agad ako dahil sa kanya. Umunat pa ako at kunting galaw-galaw din habang papunta sa glass wall na nakapalibot sa kwartong ito.
Kitang-kita ko ang sinag ng araw pati na ang naggagandahang building. Bumalik ako sa kama at kinuha ang cellphone ko, ngunit wala akong makitang cellphone. Tinupi ko ang kumot at inayos na rin ang unan ngunit wala talaga akong makitang cellphone. Nasaan na yun? Dinala ko yun kagabi eh. Hinalughog ko ang kwartong ito ngunit wala akong makitang cellphone. Nasaan ka na ba? Ha? Bakit hindi ka nagpapakita sa akin? Single ko. Napasipa na lang ako sa gilid ng kama dahil sa gigil. Daladala ko yun kagabi tsaka. Is there any problem? Biglang sulpat niya sa loob ng kwarto kaya napayuko ako. Hinahanap ko lang ang phone ko ngunit hindi ko mahanap, paliwanag ko. Where did you leave it? Is it in your bags or, nanlaki ang aking mata sa nabanggit niyang bag. Nasa bag ko pala nilagay yun at wala nga pala akong dalang gamit kagabi pinilit niya lang akong sinama rito at erase. Okay. Hindi ko pala dala ang bag ko. Pasensya na. Then let's have breakfast before I drop you in your house, saad niya. Tumango na lang ako. Sinundan ko siya. Ayokong umalis nang wala akong kain. Kaya hindi ko tatanggihan ang grasya. Sabay na nga kaming kumain ng agahan at sa kalagitnaan ng agahan namin ay tahimik lang kami. Ni isa ay walang nagbalak na magsalita man lang. Pakiramdam ko tuloy nahihiya na ako sa kanya dahil sa nangyari kagabi. Hindi namin inaasahang mangyayari iyon kaya ganun na lang ang reaksyon ko. Nang matapos na kaming mag-agahan ay nagpalit na ako ng damit. Yung damit na ginamit ko kagabi ang ginamit ko. Total pwede na yun suotin. Sabay kaming sumakay ng elevator niya pababa ng sinasabi niyang penthouse, ngayon ko lang nalaman iyon. Binati ko rin ang mga employee niyang bumabati sa kanya at hindi rin maiiwasan sa kanila ang chismis. We're here, anunsyo niya at huminto ito sa harap ng apartment ko. Tinanggal ko na ang seatbelt na nakaharang sa akin bago huminga ng malalim. Salamat sa lahat, pasasalamat ko sa kanya. Mag-iingat ka, bumaba agad ako ng kotse niya. Kumaway pa ako at matamis na ngumiti sa kanya. Take care yourself always, sigaw niya na ikinalingon ko sa kotse niya ngunit humandar na ito. Ikaw rin, bulong ko. Umasa pa naman ako na hihingi siya ulit ng tawad dahil sa halik kagabi ngunit hindi pala. Hindi mahalaga sa kanya ang mga ganon Margarita. Mayaman siya at kaya niyang gawin na mapaikot ka sa palad niya. Ang daming sinasabi ng isip at puso ko ngunit isa lang ang hindi ko makakalimutan, ang halik niya. Nga pala Marga, may nagdala ng bag mo kagabi. Eksaktong paalis na ako nang magkasalubong sila at binigay sa akin ang gamit mo, saad ni Alena kaya napatango ako. Saan ka ba natulog kagabi? Di sana nadaanan ka namin ni Kuya. Alam mo naman yun kapag tungkol na sayo hindi ka matitiis at kilig na kilig pa sayo yun. Napangiti lang ako sa kanya. Nga pala. Papasok na ako sa trabaho ko. Mauuna na ako sa iyo ha. See you later, ani niya at nakipagbeso pa ako sa kanya. Nagdadalawang isip ako kung papasok pa ba ako sa cafe o hindi na. Masyado na akong late para humabol sa ka, mas mabuti kung dito na lang ako sa apartment. At matutulog. At, kakalimutan ang nangyari kagabi, kalimutan din siya. Nagising na lang ako ng paulit-ulit na may umiistorbo sa tulog ko. Ang ingay ng cellphone ko. 15 missed calls and 24 messages mula sa kaibigan ko sa cafe. In-open ko ito at binasa. Ano? Gulat kong single. Hindi pwede. May trabaho pa ako mamayang gabi hindi ako pwedeng mag-overtime. Napasapaw na lamang ako sa aking noo. Sinubukan kong tawagan si Georgina. Buti na lang at sinagot niya. Buti naman at sumagot ka rin. Pwede ka ba mamayang gabi? Kasi may mga taong pupunta dito para sa isang importanteng gagawin nila at hindi basta-basta pwedeng tanggihan ng boss natin dahil mayayaman, saad ni Georgina. Pero may trabaho ako mamayang gabi. Paano na yan? Importante kasi to Margarita at nakikiusap si boss sa atin na mag-overtime. Dadagdagan niya daw ang sweldo natin. I have 100,000 na galing sa lalaking hindi ko alam ang pangalan at sapat na iyon para hindi makapagtrabaho, ngunit hindi sa lahat ng bagay nandyan pera ang pera niya. Hindi naman masama kung hindi mo na ako papasok sa bar mamayang gabi. Morga, nandyan ka pa ba? Tanong niya. Oo. At i-text na lang kita sa sagot ko. O sige, sana naman ay pumayag ka. Malaking pera rin ang matatanggap natin sa swelduhan. Tumango lang ako at in-off na ang tawag. Mag-isa na naman ako at walang magawa sa apartment. Napagdesisyonan kong lumabas muna saglit at ilibang ang sarili ko sa malungkot na paligid.
Baguhan pa lang ako sa paligid na ito kaya nagtanong-tanong ako kung saan ang malapit na lugar na pwede kong puntahan. Napunta ako sa 7-Eleven na malapit lang sa apartment area. Kumuha ako ng makakain ko. One noodles cup at smoothie na rin. Ang mamahal kasi ng ibang mga produkto na naka-display dito. Pagkatapos kong mahalo ang noodles ay pumunta ako sa kanilang side kung nasaan ang mga upuan at tahimik akong kumain dito. Wala naman gaanong tao rito sa loob. Kaya nakakahinga ako ng maluwag rito. Ito ang unang pagkakataon ko na makapunta ako sa ganitong lugar kaya susulitin ko na at makalimot na rin. Aaminin kong naiisip ko pa rin ang pinasamahan namin kagabi lalong-lalo na ang halik sa pagitan namin. Yun ang unang pagkakataon na may humalik sa akin at hindi ko yun basta-basta makakalimutan. Hindi talaga.